maulang Opo. araw sa ating lahat at Opo. sa ating mga tagapakinig. Opo. Sir, kumusta ang monitoring nyo sa car? So far po, no, yung ang condition po dito, panakanakang pagulan pa rin. At ang minomonitor namin yung ongoing search and recovery operation dito po sa reported na landslide na nangyari po dito sa barangay Gisad, Surong, Baguio City. Ito po yung nangyari kagabi. 8 past 8 po in the evening, no, meron pong landslide dito sa barangay na ito at tinamaan po yung 3 bahay. Opo. At meron pong reported na 12 na naapektuhan po, no, 12 persons. 4 po dito ay na-rescue at nasa ospital na po. Kanina po na-confirm po yung 4 na nasawi, no. At yung 4 pa po ang missing and tuloy-tuloy pa rin po yung search and recovery operation na kinukondak po ng ating kapulisan at mga miyembro po ng Baguio City City Disaster Risk Reduction and Management Office. Alright. Saan nga po ito sa Baguio City, Director? Ito po ay sa may barangay Gisad, Surong po sa Gisad, Baguio Surong. City. Ito po ay Ito po ay residential area na pataas. Okay. At opo, marami pong kabahayan dito sa lugar nito. It's very unfortunate po na nangyari itong insidente na ito. Opo. So may 4 kanyo kumpirmado po ang patay, 4 yung na-rescue na nasa ospital po ngayon. Kumusta po ang lagay ng 4 Opo. na nasa ospital, sir? Yung po huling information na nag-gather namin, they are still recuperating and stable naman po yung situation and kino-confirm pa po namin from Department of Health yung final report. Opo. Okay. Tapos kaninyo ay ang tutok nyo ngayon, search and rescue, dun po sa 4 pa. Search and recovery. Yes, Oo. recovery po at sana po ay meron pa pong ma-recover dito na buhay. Oo nga po. Naku. Yes, sir. Yes, Oo sir. nga, kasi magkaiba yun yung search and rescue tsaka search and recovery. Pag search and recovery, may assumption na baka may slim yung chance na may buhay pa sa kanila. Ganun, tama ho ba yung Director? Opo. Very slim na po yung Opo. chance. Dahil po yung 4 po na na-recover kagabi, wala na rin pong buhay. Pero tayo po ay patuloy na nanalangin na sana po ay meron pa po tayong ma-recover na buhay. Sana nga po. Tapos Director, ano po ito po mga individual na ito, magkakapamilya ho ito? O magkakaibang pamilya? 3 pong bahay po ito affected. Okay. Opo. Bali po, iba-iba po ang mga families na nakatira dito sa 3 kabahayan na ito. Iba-iba. Pero yung lahat ng yan, 12 na yan, nanggaling dun sa 2 bahay na yon. 3 po. 3 bahay. Oo, Opo, 3 bahay. Opo. Tapos ano ba yung Gisad, Sugong? Paano, ano po nito? Pataas ito? Hindi ho ito naabisuhan? Malayo ba amang ito sa posibleng evacuation po, kung sakali? Ito pong area na ito ay residential po na pataas po. Okay, yes. Po ito. Bundok. Opo. Bundok talaga siya, oo. Yes, sir. Opo. Bali po from the main road sa Ferguson, ito po ay mahaba pa po yung paakyat na daan na ito. At residential area po ito. Opo. So ano raw po ang kwento, sir, kung nabigyan po kayo ng info, parang nabigla sila dun sa biglang landslide po? Opo, kasi dahil po yung level po ng saturation ng ating mga kalupaan dito sa Baguio, no, ay sobra-sobra na po dahil pumapatak po ito, no, millimeters na yung pong mga dating hindi po nagkakaroon ng landslide ay ito po ay biglaan talaga at hindi po namin ina-expect. Meron naman pong mga areas na na-evacuate. No? Actually, napakarami na po ng mga evacuees natin, no, dito sa buong Cordillera. Maabot na po tayo ng 3,388 persons na nasa iba't ibang evacuation centers. Opo. Oh, nako. Medyo nakakalungkot ho ito, no? Director ulit, kasi so 3,338 yung sa evacuation. At itong lugar na ito, mga hindi naman dating prone sa landslide kaninyo? Parang ganon? Actually po, dito naman po sa Baguio may zoning po tayo, no? Yung mga residential areas at yung mga landslide prone areas. Pero ito po mga residente na ito ay matagal na po sila dito sa lugar na ito. At wala naman po
wala naman po akong na-experience no, for the past years na nagkaroon po ng similar landslide dito sa barangay na ito. Opo, kasi siyempre sa imagination natin, yung Baguio, talagang ganyan yung geography. Talagang ganyan yung Opo. area eh. So, sa inyo din pagkakaalam ho, may mga recommendation na ba ho prior kaya na ang mga ito ay lumikas? Lalo na kung community pala ho ito? Yes, ang gagawin po dito no as soon as mag-clear na po itong operation dito at pag-terminate. Magkakaroon po tayo ng assessment, no, rapid damage assessment. And ang City of Government of Baguio po magkakaroon po ng assessment and titingnan nila po kung ano yung mga interventions no, ng mga structural interventions na ilalagay po dito. Kung kailangan po ba silang ilikas, i-declare ito na no build zone or no residential houses. Ito po ay depende na po sa magiging final assessment ng City of Baguio. Additional info lang, Director Albert. May info na kayo ay kinamatay po ng mga ito, yung 4 po, ay nabagsakan po sila ng ng bato, ng kahoy? Natabunan po. Natabunan po sila ng lupa. Opo, mud and yes. Yes po. Oo, ng putik, no? Kasi nga tuloy-tuloy. Heavy na. Sige, so Director, final na lang, meron pa pong ibang lugar kayo minomonitor so far ngayon? Actually po dito sa bandang Atok no sa Benguet. Kung titingnan po natin, ito yung lugar po na dito po nanggagaling yung mga gulay natin no na dinadala dito sa La Trinidad. Opo. At meron po kaming minomonitor na incident pero so far po wala pa pong report na nakakarating. But then again, meron na pong landslide na naitala dito pero wala pa pong official report na about this incident. Mga community area din po? Villages? Dito po sa Atok, yun po sa main road, dito po yung community area pero meron pong lugar po na marami pong mga taniman dito. Dito rin po yung tinatawag natin na Northern Blossom. Na dinadayo po ng mga turista. Opo. At saka siyempre residential area din po yan. Oo, marami din tayong mga kababayan dyan. Sige, so habang nag-uusap po tayo ngayon, ang panahon dyan, Director, kumusta monitoring po nyo? Malakas sa ulan? Intermittent po ang ulan. No? Hihinto and then biglang buhos ng malakas. Ganun po ang weather dito sa Cordillera. And then yung challenge ngayon, Director, yung sa search operation, ano po? Kasi patuloy pa rin ang ulan. Opo. And so far po, talagang marami pong mga affected na lifelines, no? Particularly itong ating roads. No? There are 13 roads na not passable as of this moment. This is information from DPWH as of yesterday ng 9 o'clock. 13 road sections po ang not possible. Opo. Ito po yung Cannon Road. At iba pa po mga daan dito sa Benguet. Opo. So, at Ifugao. Pag ganyan po, 13 daan and marami dyan major thoroughfares, paano po yung diskarte natin nga pag ganyan, Director? Sa pagbibigay ng tulong, pagpasok dyan ng mga kailangang pumasok? Yes, kadalasan po kasi no, meron mga alternate roads. No? Meron na po kaming naka-chart na po ito sa aming plano. No? Pag nagsara po ito, meron pong mga alternate roads na available habang ongoing yung clearing operation. Katulad nga po dito sa, ito pong Asinangalisan ay sarado. Meron po tayong Marcos Highway and Nagilan Road. Alright. Marami po kasing mga alternate routes dito na pwede pong daanan. Opo. Ang kuryente at saka signal, Director, kumusta po? Ang communications po ay wala naman pong reported na apektado but then may mga series of brownouts po dito sa lalo na po dito sa Baguio. Okay. Nako, unfortunate. But anyway, Director, salamat sa inyong information at sa panahon, sir. Salamat po. Opo, maraming po salamat at ingat po tayong lahat. Ingat din, sir. Ingat din po. Director Albert Mogol, Regional Director po ng OCD CAR at Chairperson ng Cordillera Risk Disaster Management Council. DZX